Umaga sa ating mga kapatiran. Sa umagang ito ay ibabahagi sa atin ni Pastor Joshua ang pangumagang debosyon sa aklat ng Pangalawang Hari, Kabanata 3. Sa chapter 1 and 2, dapat nating kilalanin at alamin na ang Panginoon ay Diyos. At kailangan natin siyang paglingkuran at huwag tayong sumuko. Ngayon tayo ay nasa ikatlong kabanata. At dito sinasabi na hayaan ang Panginoon na siya ang maging Diyos. Panginoong Diyos. Dapat natin siyang hanapin at hayaan natin siyang gumawa. Hayaan natin na ang Panginoon ay siyang ang Panginoon at huwag tayong i-eksena, huwag nating manipulahin ang Panginoon. Makikita natin na si Propetang Elias, hindi ba siya ay malakas? Oo. Totoo. Gumawa siya ng maraming mga himala kesa Eliseo. So, ang mga himala na nagawa ni Eliseo ay mas marami. So, dahil nakuha niya ang dalawang bahagi ng kapangyarihan ni Elias. So, si Elias ay malakas, ngunit mas malakas si Eliseo. Si Eliseo ay ginamit ng malakas ng Panginoon. So, ano ang dapat na gawin niya ay hayaan niya na ang Panginoon ay maging Panginoon. Ganon din sa mga hari ng Huda. Hayaan na ang Panginoon ay siyang maging Diyos. Huwag manipulahin ang Panginoon at sa lahat ng kanilang kilos ay dapat silang magtanong, sumangguni sa Panginoon. Sa sambahayan ni Haring Ahab, sila'y naharap sa isang matinding sumpa. Nang si Ahab ay inagaw niya ang ubasan ni Nabot, at doon si Elias ay dumating at sinabi ang hatol. At nakita natin doon na ang sambahayan ni Ahab ay nasa ilalim ng sumpa. Ito ay ang sumpa ng pagkawasak ng kanyang buong sambahayan. At nabasa din natin na si Ahab ay nagpakumbaba. May mga ibang mga kapatiran na nagtanong sa akin, Pastor, ano ang pagkakaiba ng pagkumbaba sa sarili at self-esteem, ang pagpapakita na humility and self-esteem. So dito si Ahab, siya ay nagpakumbaba ng kanyang sarili, bumalik siya sa Panginoon, nagsisi, at siya ay nagdamit pangluksa kahit na siya ay nakahiga, natutulog. So ito ay ang kanyang pagpapakita na siya ay nagsisisi kahit na siya ay masama, naantala ang kalamidad na sana ay ihahatol sa kanya. So, makikita din natin si Ahasias na anak ni Ahab. Nung mabasa natin ang patungkol kay Ahasias, so siya ay nasa ilalim din ng sumpa ng pagkawasak ng kanyang buong sambahayan. Ngunit nakita natin doon na hindi biglang dumating ang sumpa na ito at naantala din. Sa makatuwid, siya ay nasa ilalim ng sumpang ito. Sa umagang ito, mababasa natin ang patungkol kay Joram. At dito parang papasok sila sa kaguluhan. Dahil sa
Northern Kingdom, Southern Kingdom, ang pangalan ng hari ay si Joram. So sa panahon na yun ay ipinasa na ni Jehoshaphat ang kanyang paghahari kay Joram na kanyang anak. So si Jehoshaphat ay buhay pa sa kapanahonan na yon, ngunit si Joram, ang kanyang anak, ay humalili sa kanya bilang hari. Siya ay bata pa at ang kanyang ama ang ama at anak ay nandun. Bago pa namatay ang kanyang ama, ipinasa niya na ang kanyang trono sa kanyang anak. Ang pangalan ng kanyang anak ay si Joram din. So, ito ay nasa Southern Kingdom. Ang sa Northern Kingdom, ang pangalan ng hari ay si Joram din. So, makikita natin ito ng klaro. Si Joram ang hari sa Northern Kingdom, ang hari ng Israel. So, hindi siya anak ni Ahasias, siya ay anak ni Ahab. Dahil si Haring Ahasias ay walang anak. Kaya nga ang kanyang kapatid na si Joram ang siyang naging hari. Si Joram ay anak ni Haring Ahab. So makikita natin sa kay Joram, nasa kanyang balikat pa rin ang bigat ng sumpang ito. Ito ang sumpang sinabi ni Elias. Andun pa, at pati na rin si Jezebel, si Ahab at si Jezebel ay papatayin ng Panginoon. Pagkatapos na si Haring Ahasias ay namatay, ang propesiya ay nangyari. So, ang propesiya ni Elias ay inantala ng Panginoon, at hanggang sa si Joram na anak ni Ahab, na kapatid ni Ahasias, ay siyang naging hari. At makikita natin dito na ang sumpa ay papatuloy at mangyayari. So, hanggang sa kabanatang ito, ang sumpa ay napospon pa rin. So, sa kabilang kaharian naman sa Southern Kingdom ay si Haring Jehoshaphat. At ipinasa niya din ang kanyang trono sa kanyang anak na si Joram. At sa kapanahonan na yon, sa Northern Kingdom may biglang nangyari, at dito na itala sa kabanatang ito. Kapag tinitingnan ko ang buong kasaysayan, hahayaan natin na ang Panginoon ay maging Diyos. Siya ay naghahari. Hawak niya ang kasaysayan. Ano ang kanyang sinabi ay mangyayari. Maring ito ay mangyari agad o maantala, depende sa mga kondisyon. At dito ang propeta ay nagkaroon ng interference. So sa buong kasaysayan ng Northern Kingdom at Southern Kingdom, ang pakikialam ng mga propeta nung sinabi ni Elias ang propesiyang ito, at ang propesiyang ito ay na-postpone. Ngunit si Elias ay kailangang sumite sa Panginoon, at wag niyang sabihin na bakit naantala ang sinabi ko, bakit hindi nangyari ang sinabi. Kailangan niyang sumaguni sa Panginoon. At pagkatapos ni Elias ay humalili sa kanya si Eliseo. So kahapon nakita natin dito na si Eliseo ay sumusunod sa Panginoon, at doon natanggap niya ang balabal ni Elias. Ang tubig ay hindi hadlang para sa kanya, ang ilog ay hindi hadlang para sa kanya. At ang hindi pagpaniniwala ng mga propeta, ng mga tao, ay hindi pumigil sa kanya upang kunin ang posisyon na ibinigay sa kanya ni Elias. So isang bagay ang hindi ko nasabi kahapon, so doon merong 42 mga kabataan na pinatay ng
mga oso. Bakit ito bakit napaka sakit nito? Bakit sinumpa ni Elias ang mga kabatang ito? Bakit hindi niya lang hahayaan ang mga ito? Kahit na ngayon maraming mga tao na nagsasalita laban sa akin, kahit na sa 611. Nung bumalik ako sa Hong Kong, may mga taong nagsasabi ng mga sama sa aking likuran. Sinusumpa ko ba sila? Pwede silang maging sagabal upang mapatupad ko ang misyon ng Panginoon. Maraming mga tao na salungat sa banal na espiritu na inaatake tayo. Ngunit nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ang Panginoon ay binigyan tayo ng maraming napakabuting mga kapatiran. Nung unang mga kapatiran ay dumating sa 611. Kailangan nilang lagyan ng label ng McDonald ang kanilang mga ulo. Natatakot sila na malalaman ng tao na sila ay nasa 611. Kung sila ay pupunta sa 611 at ang kanilang mga anak ay nag-aaral sa ibang Kristiyanong paaralan, may mga problema silang kinakaharap, sila ay tutol sa atin. Ngunit hindi ko pinansin ang mga ito at ang tuon ko ay nasa Panginoon. Tinaniyaan ko ang Panginoon na siyang gumawa. At ang Panginoon ang siyang gagawa nito. At inutusan ako ng Panginoon na bumalik sa Hong Kong upang itayo ang 611. Ang Panginoon ang siyang gagawa. Ang gagawin ko lang ay susundin ko ang Panginoon kung ano ang sinasabi niya. Wala akong pakialam sa mga atake ng ibang tao o dahil sa mga atake ito, hindi ko nasusundin ang banal na espiritu, hindi ko gagawin yon. Ang ginagawa ko ay sumunod lang ako sa Panginoon sa loob ng 20 taon at purihin ang Panginoon. Hanggang sa pakunti ng pakunti ang mga taong umatake sa atin at ipinakita ng Panginoon kanyang katwiran sa ating kalagitnaan at itinatag tayo ng Panginoon. Kaya nga sinabi ko na ang kalaban natin ay hindi umatake sa atin, ngunit ang totoong nating katunggali ay ang Panginoon. Siya ang lahat. Ang atin lang gawin ay tuon ang ating paningin sa Kanya at sumunod sa Kanya. Dahil siya ang sa lahat ng ito. So sa 42 kamakabataan, bakit sila sinumpa ni Elias? Kung paano na itala ng Biblia ito? Kapag tiningnan natin ang huling bahagi ng chapter 2, verse 23. Mula sa Jericho, pumunta siya sa Bethel. Sa daan may mga kabataang lumabas mula sa bayan at pakutyang sinasabi sa kanya, umalis ka rito, kalbo, umalis ka rito, kalbo. Nilingon niya ang mga kabataang iyon at sinumpa sila sa pangalan ni Yahweh. Mula sa kagubat ay lumabas ang 2 babaeng oso at nilapa ang 42 mga kabataang kumutya sa kanya. Mula roon nagtuloy siya sa bundok ng Carmel bago siya bumalik ng Samaria. Sa original na text, ang sinabi dito na kabataan ay iba. Dito sa translation ay kabataan, mga kabataan. So sa verse 23 may mga kabataan, maliit na mga batang lalaki. So sa verse 24 ang youth, young man. So maring ito ay mula sa sanggol hanggang sa mga kabatang lalaki.
So iba-iba. So sa sa aking paningin, bakit kailangang sumpain, magsabi ng sumpa si Elias? Dahil hindi din maganda na siya ay magsumpa dahil sa makapangyarihan ang kanyang mga sinasabi. Ngunit, bakit niya ginawa ito? Kailangan natin makita kung anong klaseng mga kabataan ito. Ang Bethel ay ang lugar na kung saan sila sumasamba sa gintong Goya. At dito mula sa lungsod na ito, merong kupunan ng mga kabataan. At dito kinutya nila si Eliseo. Sinabi nila, kalbo, umakyat ka. Ano ibig sabihin nito? Kalbo, ikaw ay maging si Elias. Upang ipakita ang kapangyarihan ng iyong pagkapropeta. So ito ay grupo ng mga tao. Ngunit hindi natin alam kung ano ang background ng mga grupo ng mga taong ito. Ngunit ang nakita natin dito ay ang pinatay itong 42 mga grupo ng kabataan. Ngunit hindi natin alam kilala kung sino sila. Ngunit dito ayon sa kanilang sinasabi dito, sinabi nila, kalbo, umakyat ka. Si Eliseo ba ay kalbo? O maaring pagkatapos na si Eliseo ay maring nung pinunit niya ang kanyang damit o maring inahitan niya ang kanyang ulo. Hindi natin alam, hindi naman sinabi dito. Ngunit ang alam natin na si Eliseo ay tunay na propeta. Ngayon siya ay naharap sa mga kabataang ito. Maaring ganito ang mga kabataang yon. Sa harap ng mga Diyos-Diyosan or maaring sila ay nagkaroon ng pagtatalik sa mga tao. O maaring ito ang mga grupo ng taong ito at sila ay iisa. Hindi lang sila nandoon upang kutyain si Eliseo. Kaya nga, kailangang gawin ni Elias itong sumpa sa pangalan ni Yahweh upang ipakita sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos. Katulad din ni Elias sa bundok nung siya'y naglaban sa mga propeta ni Baal. At doon pinatay niya ang 400 na mga propeta ni Baal. At sinasabi ko ito upang ang bawat isa ay makaintindi. So anong klaseng tao si Eliseo? So ang dami na nating napag-usapan na natalakay dito kahit na kukunti ang ating oras, ngunit napakahaba ng kabanatang ito. So ang ating focus ay kung paano natin nakikita na ang sinasabi ng Panginoon ay nangyayari. Paano ang sumpa na sinabi ng bibig ni Elias ay nangyayari. Ngayon, meron tayong biyaya upang makita natin ito. Kung paano
ang mga Israelita ay namuhay, paano sila at paano ang mga tao nasa kabiyagan, kung paano nila nakikita ito. At dito din pinaalalahanan tayo ng Panginoon sa current na sitwasyon natin na sa pandemic, ang salita ng Panginoon ay mangyayaring, ngunit ito ba ay ayon sa aking kagustuhan, sa aking ninanais? So dapat nating intindihin na ito ay mangyayari sa pamamagitan ng kapamaraanan ng Panginoon. At sa kasaysayan patuloy ng Panginoon na pinapangyayari ang kanyang salita. So sa pagpatupad nito, marami mga kondisyon. Ang ating lang gagawin ay sundin ang Panginoon sa ating mga pamumuhay. So dito tingnan natin na si Joram na anak ni Ahab ay nagsimulang maghari sa Israel ng 18 taon ng paghahari ni Josaphat sa Huda. 12 taon siyang naging hari ng Samaria. So hindi ito ang apo ni Ahab, siya ay anak ni Ahab. So si Elias, nagkaroon ng propesya na si Ahab at ang kanyang mga anak ay lilipunin or mawawasak. So dito pinaalalahanan tayo. Anong nangyari kay Joram? Ito bang propesya na ito ay mangyayari sa paghahari ni Joram? So paano ng Panginoon nangyari ang kanyang propesya? Verse 2, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh, subalit hindi siya kasing sama ng kanyang ama o ng kanyang ina na si Jezebel, sapagkat pinalis niya ang rebolto ni Baal na ipinanagawa ng kanyang ama. Ngunit tulad ni Haring Jeroboam na anak ni Nebat, si Joram ay naging dahilan din upang magkasala ang Israel at hindi niya ito pinagsisisihan. So ang Panginoon ay nakikita niya dito ang pagkatao ni Joram at nagkaroon ng evaluation sa kanyang pagkatao. Nakita niya na hindi siya kasing sama ng kanyang ama at ina. Bakit? Dahil hindi niya sinamba si Baal. Ang kanyang ama ay gumawa ng rebolto ni Baal. So ngunit hindi siya sumamba kay Baal at pinaalis niya ang rebolto ni Baal. Ngunit naging tulad siya ni Haring Jeroboam na anak ni Nebat, ang naging dahilan upang magkasala ang Israel at hindi niya ito pinagsisisihan. So, pinapadala niya ang mga tao sa Jerusalem upang sumamba sa Panginoon. So, ito ay isang political na consideration na ginawa niya. So hindi niya inayaan na ang mga tao niya na pumunta sa Jerusalem upang sambahin ang Panginoon. Ngunit dito sinabi niya na umamba doon sa Gintong Goya, doon sa Bethel. Sinasabi niya, hindi sambahin ang rebolto ni Baal, ngunit doon pa rin siya sumasamba sa Gintong Goya. So hindi siya kasing sama ng kanyang tulad ng kanyang ama at ang kanyang ina, ngunit ginawa niya ang katulad ng ginawa ni Haring Jeroboam. Hindi pa rin siya makakaalis sa pagkakasalang ito. So, hindi niya binibuild ang kanyang security sa Panginoon, ngunit doon sa kung paano sila sasamba sa pamamagitan ng pagsamba sa Gintong Goya. So hindi katulad ng kanyang ama na sumangguni sa mga espiritu ng kasamaan.
So dito mababasa natin ito ang mga pangyayari. Si Ahab nagsisi sa kanyang ginawa, nagpakumbaba sa Panginoon at napospone ang sumpa na sana'y darating sa kanila. So ang tanong dito, si Joram ba ay mangyayari sa kapanahunan ni Joram na anak ni Ahab? Ngunit dito makikita natin na unti-unting nangyayari ang sumpang ito. Dito sa verse 4, sinasabi, maraming tupa si Haring Misha ng Moab ay taon-taon ay nagbubuwis siya sa Israel ng 100,000 kordero at balahibo ng 100,000 tupa. Ngunit nang namatay si Ahab, naghimagsik siya laban sa Israel. Pagkatapos ni Ahab na namatay, si Asayas ay naghari ng 2 taon. Ngayon ay humalili sa kanya si Joram upang maging hari ng Israel. Ngunit ngayon, naghimagsik sa kanya si Haring Mesa na hari ng Moab. Ngayon, nangyayari na ang sumpa. So, makikita natin dito kung ang isang bansa ay may kapayapaan at walang labanan, dahil sa pamumuhay ng hari. Kung ang isang hari ay tatalikod sa Panginoon, katulad ni Ahab, mangyayari ang mga bagay na ito. At sinabi na ng Panginoon na dalating ang sumpa. At dito makikita natin na ang hari ng Moab ay naghimagsik laban sa hari ng Israel. Verse 6, kaya mula sa Samaria ay tinipon ni Haring Joram ang lahat ng mga kawal ng Israel. So dito si Joram, tinipon niya ang kanyang mga kawal, ang kanyang mga sundalo. So nagpadala din siya ng sugo kay Haring Jehoshaphat na hari ng Huda. So si Jehoshaphat, ibinigay niya na ang kanyang pagkahari sa kanyang anak na si Joram, ngunit nandun pa rin siya. At sinabi niya, ipagtatanong niya kung tutulungan siya sa pakikitigma laban dito. So si Haring Joram ay naghingi ng tulong kay Haring Jehoshaphat. Ay gusto niyang makikipagdigma katulad ng kanyang ama na so sa labanan ni Haring Joram, nagpadala siya ng sugo kay Haring Jehoshaphat ay pinagsasabing kung lalaban siya, tutulong siya sa pakikidigma. Ganon din ang nangyari noon sa kay Haring Ahab. Nung sa labanan na yon, nagdisguise siya, nagkunwari siya na hindi siya ang hari, ngunit may nagpakawala ng palaso at tumama ito sa kanyang katawan. At si Haring Jehoshaphat, sa labanan na yon, siya ay nabuhay pa. Originally, maaari siyang mamatay. So, makikita natin na si Jehoshaphat sana hindi dapat nakisama kay Haring Ahab sa labanan na yun. Ngayon dito mababasa natin na ang kasaysayan ay nangyari muli na si Joram nagpadala ng sugo at sinasabi na kung gusto niyang tutulungan siya sa pakikitigma. So, ang tinugon ni Haring Jehoshaphat ay pareho ng pagtugon niya sa kay Haring Ahab. Ganito naman ang sagot ni Jehoshaphat. Tutulungan kita 10 ng aking mga tauhan at kabayo. So sinabi din ni Jehoshaphat ito katulad ng sinabi niya kay Ahab. So, ang stratehiyang ginamit ni Jehoshaphat ay i-align ang kanyang sarili doon kay Joram. Dito si Joram na anak ni Ahab, siya ang humalili sa kanyang ama. At si Joram
ay pinangasawa niya ang anak ni Ahab at ni Jezebel. Kilala niyo kung sino si Jezebel? Na dahil sa kanya ang sumpa ay dumating sa sambahayan ni Ahab. So, ito ay masamang impluwensya ng kapangyarihan ay dumating sa kay Jehoshaphat. So, pinapahalagan ni Jehoshaphat ang kanilang matinding ugnayan sa Israel. So, mas pinahalagahan niya ang kanyang samahan, pagkakaibigan kaysa salita ng Diyos. Ang kanyang anak ay ipinangalan niya katulad ng pangalan ni Joram ng hari sa Northern Kingdom. So, hindi niya nakita napagtanto ang propesiyang sinabi ni Elias. Ipinakasal niya ang kanyang anak na si Joram sa anak na babae ni Ahab at ni Jezebel. So kaya nga itong kapangyarihan ng kadiliman, ang witchcraft ay dumating sa sambahayan ni Jehoshaphat. So ito ang kanyang kahinaan, ito ang kanyang loophole. So hindi niya alam na dapat siyang magbago. Kaya nga sinabi ko na hayaan natin na ang Panginoon ay maging Diyos. So si Jehoshaphat ay hindi niya dapat nagkaroon ng ugnayan sa pagpapakasal sa Northern Kingdom. Pwede niya sanang tulungan sila na encourage na bumalik sila sa Panginoon. Dapat niyang sinabi na sa mga taong na pwede ang mga taong pumunta sa Jerusalem upang sumbahin ang totoong Diyos at hindi sila sasamba sa gintong goya. Ngunit sinabi ni Jehoshaphat, sige, i-align ko ang aking sarili, tutulungan kita. Saan kami dadaan sa aming paglusob? Tanong pa niya. Sa ilang ng Edom, sagot ni Joram. Kung makikita natin sa mga nakaraang labanan, sa labanan ni Joram at kasama niya si Ahab, si Jehoshaphat nagtanong din, sinabi niya na magtatanong sila sa mga propeta. Ang kanyang puso ay mag-inquire sa Panginoon. So dito sila'y natalo dahil si Ahab ay namatay at siya ay tumakbo upang makatakas, at si Jehoshaphat doon sa labanan na yun ay hindi namatay. Ngunit sa labanang ito, hindi siya nagtanong sa Panginoon. So pagkatapos niyang i-align ang kanyang sarili sa sambayan ni Ahab, ang kanyang puso, ang puso ni Jehoshaphat ay lumayo sa Panginoon. So hindi nag-rely lang siya doon sa kanyang mga sundalo. Hindi na doon sa kapamaraanan ng Panginoon. So dito ang sinabi ni Joram sa kanya doon sa ilang ng Edom. So dito napapalihis na ang landas ni Jehoshaphat. So tingnan natin ang susunod na mga talata, verse 9 to 12. So ang kapamaraanan ng daan papunta sa disyerto, sa ilang ay daan ng kamatayan, walang tubig. So makikita natin dito si Jehoshaphat na ang kanilang kapamaraanan ay hindi maganda. So wala silang tubig ng 7 araw. At dito naisip niya na bakit hindi sila sumangguni o maghanap ng isang propeta. At dito hinanap nila si Eliseo. So tingnan natin ang verse 13 to 20. So tinulungan sila ni Eliseo. Bakit sila tinulungan ni Eliseo? So siya ang propeta na dapat makialam sa
kasaysayan, sa mangyayari. So sa verse 30, tinanong ni Eliseo ang hari ng Israel, bakit sa akin kayo lumalapit at hindi sa mga propetang nilapitan na ninyong ama't ina? Tanungin mo ang sarili niyong propeta. Hindi ako ang iyong propeta. Meron kang sariling Panginoon Diyos. Tanong mo sa Diyos mo. Sa makatuwid si Eliseo, ayaw silang tulungan. Sumagot ang hari ng Israel, sapagkat kami tatlo'y pinagsama-sama ni Yahweh upang ibigay sa kamay ng Moabita. So hindi siya tumugon doon sa sinabi ni Eliseo. Sinabi niya lang kay Eliseo, wag mong sabihin yan. Wag mong sabihin yan na pinagsama-sama kami ni Yahweh upang ibigay sa kamay ng mga Buita. Wag mong sabihin na pinagsama-sama kami upang ibigay sa kamay ng mga Moabita at kami ang tatlong hari. Ang hari ng Edom, ang hari ng Huda at hari ng Israel. Na kasama doon si Jehoshaphat. So si Jehoshaphat, si Haring Jehoshaphat, pinaalala sa pinaalala niya sa propeta na si Jehoshaphat na hari ng Huda ay nandun. Ang hari ng Israel ay nasa ilalim ng sumpa. Ngunit si Jehoshaphat ay nasa sa sambahayan ni David. Bahay ng sambahayan ni Huda. So kailangan mong makita na hindi hayaan na Panginoon na mamatay ang lampara, ang ilawan sa sambahayan ni David. Sinabi ni Eliseo sa verse 14, saksi si Yahweh ang buhay na makapangyarihan sa lahat na siyang aking pinaglingkuran, kung hindi lamang dahil kay Haring Jehoshaphat ng Huda, hindi kita papansinin. So dahil lang kay Jehoshaphat, dahil kay David, kay tutulungan ko. Sa makatuwid, si Joram ay nasa ilalim ng sumpang ito, ngunit hindi siya kasing sama ng kanyang ama. So makikita natin na dumarating na ang sumpa. Paano niya harapin ito? So doon siya umawak kay Jehoshaphat sa hari ng Edom. Ngayon meron narito na ang propeta. Ang sinabi ng propeta na tutulungan ko kayo. At dito makikita natin ang isang himala sa disyerto, at kahit na disyerto, dumaloy ang tubig para sa kanila. So ang isang disyerto na puno ng tubig sa pamamagitan ng isang propeta dito. Sa verse 20, kinaumagahan sa oras ng paghahandog, nakita nilang umaagos ang tubig mula sa Edom at naging masagana sa tubig ang lupaing yon. Sa verse 18, hindi lamang iyan ang gagawin niya sa inyo, ibibigay niya sa inyong mga kamay ang mga Moabita, kaya't masasakop ninyo ang kanilang magagandang lungsod na napapaligiran ng mga pader. So ibibigay niya sa inyong kamay ang mga Moabita. Masasakop niyo ang kanilang magagandang lungsod. Ipagbubuwal nyo ang kanilang mga punong kahoy, saan ang mga batis. So, sasakupin nyo sila at ariin nyo ang kanilang mga ariin. So, ito ang propesiya. Ito ang sinabi ng propeta. So, ang propesiya bang ito ay mapangyari? At dito si Haring Jehoshaphat, ini-align niya ang kanyang sarili sa pamamahay na ito na sa ilalim ng sumpa. Noong si Jehoshaphat ay nasa danger, kailangan niyang tulungan ang
ang haring ito. At dito naging kasama ang hari ng Israel na tinulungan. At makikita natin dito ang spiritual na labanan. At sila'y nagtagumpay dahil sa dumating ang magos ang tubig. So ang himala na makikita natin dito sa verse 20, kinaumagahan, may nakita silang umagos na tubig mula sa Edom. Ngunit nakita, the way na nakita ng mga Moabitan, ang tubig ay parang dugo. At sinabi nila, marahil naglaban-laban ang mga hari at sila'y nagpatayan. Lusubin natin at samsamin ang kanilang mga ari-arian. Ngunit ang itong tatlong hari ay sama-sama, kaya sinugod nila ang mga Moabita at tinugis at pinatay ang bawat nila abutan. Ngunit hindi nila pinatay ang mga tao at hindi nila nasakop ang bawat lungsod. Hindi nangyari ito. So, merong loophole na nangyari, merong gap na nangyari dito sa Edom. Ang original sana, ang northern na hari at southern na hari, sila ilalaban sa Moabita. Hindi na sila dapat pa sinama ang hari ng Edom. Ngayon, ito na ay dapat nila nang masakop ang lungsod ng mga Moabita. Ngunit nakita ng hari na merong pwede silang makalusot dito sa Edom. Ngunit hindi merong kahinaan dito sa Edom, ngunit hindi sila makalusot. Ngunit dito sa verse 27, gumawa siya ng isang witchcraft. Kinuha niya ang kanyang panganay na anak na lalaki na magmamana ng kanyang korona at sinunog niya bilang handog sa ibabaw ng pader. So ito ay ang witchcraft ng mga hari. So ito'y napakasama. Sinakripisyo niya ang kanyang panganay na anak na siya sanang magmamana ng kanyang trono. So ito ay ang pinakamataas na sakripisyo sa demonyo. So dito kinuha niya ang kanyang panganay na magmamana sa kanyang trono. At dito naglagay naghasik ng kapangyarihan ng demonyo upang protektahan sila. At dito inihandog niya ito sa ibabaw ng pader. Bakit? Upang makita ng bawat isa ito. Ang mga Moabita makita nila. Ang lahat ng mga sundalo ng mga ng Moabita, ang sundalo ng mga Israelita, ng taga-Huda at ang taga-Edom, sinakripisyo niya ang kanyang panganay na lalaki bilang handog. Sinunog niya bilang handog. So, ang second half dito sa verse 27, nang makita ng mga Israelita, sila'y kinilabutan, kaya umatras sila at umuwi sa kanilang lupain. Sa original text, sinabi doon na wala ang without the word Lord. So sinabi sa English, the fury against Israel was great. So sa NIV, the fury of the Lord, translate doon sa NIV. Ngunit sa aking nakikita, hindi ito. So ang mga Israelita na naharap nila ang galit
ng mga Moabita. So dito nakita ng mga Moabita na ito na ang huling alas nila. So kaya nga kinuha niya kanyang panganay na lalaki. Kaya nga ang buong lungsod, ang buong tao ay naging isa. Nagalit sa kanilang galit na dapat pa silang lumaban. Dahil sa matinding galit nila. Sa kanilang labanan sa Edom. Nung makita na rin, so, pumunta sila sa kinaroroonan ng hari ng Edom, ngunit hindi sila makalusot. So, ang propesiya ni Elias ay hindi pa nangyari ng kompleto dito. Kaya nga sinabi ko na hayaan natin ang Panginoon na siyang maging Diyos. So marami tayong aral sa buhay na kapag babasa natin dito, katulad ng mga taong nasa kabihagan. Ang Panginoon ay meron siyang sariling prinsipyo. Ang labanan ay nasa Panginoon. Kung kailan mangyayari ang sumpang ito ay siguradong mangyayari. Ang propesya ni Elias ay mangyayari. Ang sumpa ay hindi pa nangyari sa kapanahunan ni Ahab. Sa kapanahunan ni Joram, hindi pa lubusang dumating ang sumpa. So ang hari ng Moabita ay nagimagsik laban sa kanya at ang Israel ay nayanig. Ngunit dito humawak siya sa sambahayan ng Huda. Kung ang Panginoon ay nais niyang parusahan ang mga tao. Ngunit si Jehoshaphat andun upang tulungan sila. Ang Panginoon ay patuloy pa rin gumagawa. Hindi niya pa sila lubusang nilipol. Si Eliseo, nakita niya na ang Panginoon ay lilipulin niya ang Moab at nais niyang tulungan si Haring Jehoshaphat. Bilang propeta, meron siya sa sariling karakter. Kapag sinasabi ko sa ating propeta si Pastor Deborah, hindi ko siya sinasabihan na wag mong sabihin ito, hindi ako katulad ni Haring Joram. Ang propeta ay may sarili siyang katangian na isang propeta na sila ay magtagumpay. Ngunit pinanghawakan ng hari. So sa labanang ito nandoon ang sambahayan ng Huda ng Jerusalem at sinabi niya na ang Panginoon ay magtatagumpay sila. So sila ay nagtagumpay. Ngunit hindi din kompleto ang kanilang tagumpay at hindi nila nalipol ang buong Moab. Ngunit makikita pa rin natin ang sumpa na sinabi ng Panginoon ay nandun pa rin. At ang kasaysayan ay patuloy pa rin nangyayari, umuusad. So mula sa chapter 3 hanggang chapter 9, habang patuloy nating binabasa ang Biblia, mababasa natin kung paano si Eliseo na nagpatuloy na naglingkod sa Panginoon. At dito tayo nagtatapos sa umagang ito. Maraming salamat sa ating pakikinig.